Good morning everyone! Welcome to my vlog. Enjoy mahumot. Maayong adlaw guys. Karon ay Huwebes 9/28/2023. Ayan yung ating Pasig River guys. Ang daming dahon. Tingnan nyo yung guys, yung bangka. Umiwas siya sa mga dahon dahil sobrang dami talaga ng dahon. Water lily. Ang daming water lily yung ating sapa. Kaya yan, iwas-iwas na lang siya. So kanina nakaligtaan kong i-video yung mga sobrang daming kargong dumaan. Ayun, nasa malayo na sila. Doon. Ayun, nasa malayo na. Nandoon na sila sa Guadalupe. Dalawang cargo na napakabigat ng dala. So ngayon lang kasi ako nakasilip ng ng labas at ito ang nakikita ko sa ating tanawin. Ang sobrang dami ng water lily sa ating sapa. Balak ko pa naman sana bumaba guys para magpunta sa 7-Eleven mag-load. Tapos silipin ko yan dyan. Kaso nga lang hindi ako makababa dahil may gawain. So, dito na lang ako guys magsilip-silip. Dito sa taas. Silip-silip na lang ako. At ipakita sa inyo yung ating Pasig River. Wala namang ibang maipost or maibidyo habang nasa taas ka ng tower. So, nung nakaraan ay napakalinis ito guys. Nakita nyo yung dati kong upload. Napakalinis, walang dahon. So, ngayon naman ay kabaliktaran kasi punong-puno talaga siya ng water lily. So, ganyan yan siya guys. Pag nag-high tide, yung tubig ay pumupunta sa left-right. Pag nag-ano naman, yung hindi naman high tide, ang tubig ay papunta sa right. So, yan sila. Bumabalik sila sa dagat. Oh, what happened to our ferry boat? Parang umatras siya, ayan. Hindi siya umatras, guys. Umilag siya sa mga dahon. Hindi niya kayang salubungin yung mga maraming dahon. Kaya ang tingin ko ay siya, parang umatras. So, yun pala ay umilag. Iniwasan niya yung mga maraming dahon na kanyang nasalubong. So, mahirap din naman yun kung anuhin mo. Kung salubungin mo. Kasi tingin lang dito sa taas ay maliliit, pero mahirap din yan kasalubungin. Kasi yan siya, malalaking malalaking puno or malalaking dahon na medyo mabigat din dahil may mga ugat-ugat sila. So, yan. Hindi ko lang alam kung bakit mayroong time talaga na napakaraming water lily dito. Minsan naman ay napakalinis ng ating sapa. So, ngayon ay napakaraming dahon talaga. Nagkumpul-kumpul pa yung iba guys. Nagkumpul-kumpul. Ayan. Ang ating update sa ating kapaligiran or sa ating tanawin dito sa sapa or tanawin habang ako ay nasa taas. At yan yung aking nakikita. Medyo maganda yung ating panahon ngayon guys. Walang ulan, hindi gaya kahapon talaga na ulan ng ulan kahapon. Pero hindi naman malakas, pero umuulan. So, ayan. At sana naman guys ay okay tayong lahat. Okay kayong lahat dyan. Lalong-lalo na sa probinsya na ngayon ay araw ng tag-ani. So, today ay sabi ng kapatid ko, mag-aani sa aming sakahan. So, ganun lang yun guys ang aming buhay sa probinsya. Masaya lang kung anihan, pero malungkot pag konti lang ang ani dahil napakalaking gastos. Lalong-lalo na sa abono or sa mga taong nagtatanim. Hindi naman kaya guys na magsasaka ka na suluhin mo yung pagsasaka. Suluhin mo lahat ng gawain ay hindi mo talaga magagawa yan. Ayan. Kaya, lang guys,
dasal-dasal na lang tayo no na okay ang ating panahon. Kasi sa ngayon, narinig ko sa balita guys ay maraming tao na naapektuhan sa El Nino. So ang ating gobyerno ay mamimigay daw ng ayuda sa mga farmers na naapektuhan sa El Nino. Kasi hindi naman lahat ng lugar guys ay nakapagtanim sila ng maayos. Yung iba ay hindi at saka yung iba naman ay sinalanta ng bagyo or baha, ganyan. Hindi po parehas guys, iba-iba po ang lugar. Mayroong iba, mabuti naman yung taniman, yung iba hindi dahil sinalanta ng baha or inano sila ng apektuhan ng El Nino, ganyan. So yun, narinig ko sa balita, hindi ko lang alam kung saang lugar na magbibigay ng 15K para sa ating mga magsasaka. Kasi kawawa naman yung ating mga magsasaka guys. Yung binhi pa lang guys ay napakamahal at saka yung abono. Grabe. Ang aming sakahan guys ay maliit lang. Maliit lang aming sakahan pero ang gastos ng aking kapatid ay 20K. Ganun kalaki. Pero dati nag-share ako ng ng pambili ng abono. So sabi ko ayaw ko na mag-share sa kanila. Kasi parang umayaw na ako ba na hindi ko na kaya mag-share ako tapos yun, ganun naman, wala naman nangyayari kasi nga naapektuhan din sa baha, minsan konti lang ang ani dahil sa init or alam mo na, yung pagsasaka ay hindi talaga parating swerte. Kaya sabi ko, hindi na ako siguro mga 5 years na hindi ako tumulong sa sakahan nila. Kapatid ko lang na binata, siya yung nagpipinance or siya yung namahala doon sa sakahan ng naiwan ng aking lolo at lola. At syempre matanda na yung mama ko guys at papa, ayaw hindi na nila kaya yung kapatid ko na lang ang nag-ano sa mga sakahan namin. Pero naman yung mga support naman nila pag kunyari yung gaya sa anak ko, kung walang bigas ay parati ako nagpapadala. Hindi ako umaasa sa ng kapatid ko kasi sa kapatid ko yun hindi ako nag-share ng ng pambili ng abono, pangbayad sa tauhan. Pero tumulong ako ng konti yung gaya ng pagkain sa mga tauhan, ganyan. Yung mga ulam. Yun lang yung naambag ko guys sa kanila. Kaya doon yung anak ko nakatira. So pag walang bigas ay nagpadala ako na pambigas at pangulam. Ganun yung buhay ng single mom. Hindi mo pwedeng pabayaan or kahit hindi na ako hingian guys ng pera, kusa ako nagbibigay kasi nandoon yung anak ko. Linggo-linggo guys, nagpapadala ako sa amin para sa ulam nila, pang-ulam. Kasi kahit hindi naman nanghingi yung mama ko no, at yung kapatid ko, na isa sa nag-aruga ng anak ko. Pero kusa ako nagbibigay kasi alangan namang intayin ko pang hingian ako at ipon ako ng ipon na yung anak ko ay kailangan ng pera, kailangan ng pagkain, ganyan. Kasi yung anak ko guys ay iba yan sa lahat. Hindi yan basta-basta kumakain ng mga pagkain natin. Hindi yan siya nakain. Gaya ko na noong ako ay bata, tuwan-tuwa na ako pag may itlog, may paksiw na isda. Yung anak ko hindi yan kumakain ng manok, na adobong manok, hindi yan kumakain. Hindi kumakain ng mga malalansang isda, hindi yan kumakain guys. Kaya talagang mahirap. Paratis lang nag-aaway ng nanay ko tuwing kainan dahil napaka-arte niya talaga sa pagkain. Sa din yun guys, nagmana yun sa lola ko at saka sa kapatid ko na sila ba masisilan sa pagkain. Mahirap kami pero kakaiba kasi yung angka namin ay talagang pihikan sa pagkain or masisilan ba. Kasi yung lola ko hindi kumakain yun ng karning baka. Mabuti yung anak ko kumakain siya pero hindi talaga siya nakain ng manok. Lalong-lalo na guys, yung manok sa bahay na nakikita na naglakad-lakad, hindi talaga yan kumakain kaya talagang gastos. Lang siya, yung mga pagkain na gusto niya, pero kumakain siya ng mga gulay, gaya ng labong, kumakain siya na yung ginataang gabi, favorite niya yan, yung ampalaya, yan ay pinaka-favorite niya, kangkong, adobong kangkong at saka yung talbos ng kamuti, yan kumakain siya pero hindi lahat ng pagkain or gulay kinakain niya, mapili pero at least kumakain din. Ayan guys, ayan yung ating init kayo, sobrang init sa guys, sobrang init dito sa balcony. Ayan yung ating fisher boat. Yan galing siguro yun sa Guadalupe guys, nagde-deliver ng isda. Ayan.
Ingay ng aking ano guys, ingay ng aking washing, tawag ng tawag sa akin. So hanggang dito na lang po guys, at yun na yung aking ingay, aking yaw-yaw. Magsipag talaga ako mag-yaw-yaw guys, kasi kung mag-video ako, nakita nyo naman na walang sounds, kasi takot ako mag-CPR, hindi ko marunong mag-mute, yun, kaya magsipag na lang ako sa pag-yaw-yaw. Ayan, hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye everyone!